Yes, magandang umaga din sa inyo dyan, Zarina, Sir Alan at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Lalo pang lumakas habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility itong ating binabantayang bagyo. Mula nga sa pagiging isang tropical storm, nasa severe tropical storm category na, itong bagyo na sa ngayon ay may international name na Nepartak. Kanina nga alas 4 ng umaga, huli pong namataan itong si Nepartak. Yan po ay sa layong 1,460 kilometers. Silangan po yan ng Virac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 105 kilometers per hour at pagbugsong umaabot din sa 135 kilometers per hour. Inaasahan po natin kikilos ito sa direksyong northwest. Yan po ay sa bilis na 30 kilometers per hour. Kung hindi magbabago ang bilis, ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza, ngayong araw ay posible nang pumasok dito sa ating boundary ang nasabing bagyo. Inaasahan naman natin nagigilid lamang ito at hindi na nga posibleng tumama sa alinmang bahagi nitong ating bansa. Gayunman, magdudulot ito ng mga pag-ulan na siya namang dapat nating paghandaan sa mga susunod na oras. At dahil nga nagbabadyang pumasok itong ikalawang bagyo natin ngayong 2016, napalakas nito itong hanging habagat na siya naman ngayong dominante. Dito po yan sa may bahagi nitong Southern Luzon. Dami rin dyan itong Visayas hanggang dito po yan sa may buong Mindanao. Sa mga susunod na oras, asahan po natin itong maulap na kalangitan. May kasama po yan ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito yan sa mga lugar, dito sa may bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas at dito sa may Quezon. Ganyan din itong mararanasan dito po yan sa may bahagi ng Mindoro Provinces. Kabilang din dyan itong bahagi nitong Marinduque hanggang dito po sa may Romblon at sa may probinsya ng Palawan. Same weather condition itong dapat paghandaan ng ating mga kababayan. Dito po yan sa may bahagi nitong Western Visayas hanggang dito sa may bahagi ng Davao Region, gayon din dito sa may probinsya nitong Bataan at Zambales. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi nitong ating bansa, inaasahan po natin itong generally fair weather condition. Ibig sabihin po niyan, bahagya hanggang sa maulap na panahon at iiral at may kasama po yan ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Posible po yan lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At sa punto pong ito, check naman natin itong agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi nitong ating bansa. Dito sa atin sa Luzon, unahin natin sa Metro Manila. Inaasahan natin, yan po ay nasa pagitan ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa Baguio City, posible yan sa 17 hanggang sa 25. At sa Tuguegarao naman, maaari po yan sa 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa may bahagi naman ng Olonga po kung saan inaasahan natin itong maulang panahon, ang ating temperatura, yan po ay sa pagitan ng 24 hanggang sa 34 degrees Celsius. Check naman natin sa may bahagi nitong Visayas kung kayo po ay nanonood dyan sa nasabing bahagi niya ng Pilipinas. Inaasahan natin itong maulang panahon dito po yan sa may Iloilo, gayon din sa may Bacolod. Ang temperatura naman dito sa may Tacloban at sa Metro Cebu nasa pagitan po yan ng 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. At panghuli na lamang sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, inaasahan din natin itong maulang panahon, partikular po yan dito sa may Metro Davao. Ang temperatura naman dito sa may bahagi ng Cagayan de Oro at sa may Zamboanga, yan po ay nasa pagitan ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Zonio, Media ng Bayan.